Okay, ayan. Magandang gabi po sa ating lahat dito sa Donmar TV at panibagong vlog, panibagong reaction video na naman sa mga nangyayari ngayong araw na ito. Una nating pag-uusapan ay itong si Congressman Kiko Barzaga na nagkomentaryo dito sa mga pautot na naman ni Auntie Claire Castro. As usual. As usual. At pag-usapan rin natin itong pamantayan sa pagkansila sa passport ni Zaldico. Hindi nauunawaan ni Representative Tiangco. Ito yung malungkot na balita para sa mga Pilipino, no? Na mismo ang DFA ay parang hindi nila kaya na kansilahin itong passport ni Zaldico. Mamaya alamin natin kung ano ang reason nitong DFA, Department of Foreign Affairs, kung ano ang reason, di ba? Kasi ako po may nakikita po ako ditong unfair. Okay, ay dito sa DFA, duda ko rito. Duda lang ako kasi opinion natin ito eh. May nag-utos na naman. May nag-utos na naman. Ay nako, grabe. Alam nyo sa totoo lang, no, kung mapapansin nyo, doon minsan na lang ikaw mag-vlog. Noong una, mag-vlog ka, magla-live ka 3 beses sa isang araw. Ngayon, 1, 2 na lang. Nawalan ako ng pag-asa nitong bansang ito eh. Sa totoo lang, no? Wala ko ng pag-asa. Kahit daanan lang natin sa tawa-tawa, pero sa totoo nakakalungkot eh na meron tayong batas, pero ang administrasyon na ito, ang batas ay para lamang po sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pero kung mayaman ka, ligtas ka sa batas. It's hard to accept, but that's what's happening now, di ba? At ito rin pag-usapan rin natin itong DBM. May bago raw silang solusyon dito sa flood control na corruption. Okay? Ito yung ibinida ni Pangandaman, no? Secretary Pangandaman. Tingnan natin magre-react tayo dito. Tingnan natin kung ito po ba ay kaya ng ma-monitor nila itong mga kasi they've learned their lesson. So siguro naman bigyan natin sila ng chance kung papaano na hindi na maulit itong flood control scandal. Mamaya i-explain niya ni Secretary Pangandaman kung paano niya ito gagawin, okay? At ito, pang-apat nating pag-usapan. Hiling na kalayaan ni Curly Diskaya hindi pinagbigyan ng Pasay RTC. Ako dito, no? Magre-react ako dito kasi ito yung example na mga contractors lamang ang mga ginigipit. Diba? Hindi pinayagan si Curly Diskaya ng kanyang kalayaan, no? Pansamantalang kalayaan. Ngunit si Zaldico, congressman, dating congressman, until now, hindi pa napapanagot kahit man lang nagpakita dito sa Pilipinas, di ba? Kahit man lang sa pagkansila ng kanyang passport ay hindi kayang gawin itong administrasyong ito. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na mga contractors lamang ang target nitong si Bongbong Marcos na mapapanagot dito sa korupsyon na ito. Mamaya i-play natin yan at magre-react tayo dyan. At last but not the least ay nakita natin itong media interview kay Vice President Inday Sara Duterte. At tayo po'y makinig dito kay VP Sara sa mga tanong ng media at mga latest issues na mga sinasagot niya. Okay? Pero guys,
Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, ito yung nakakatawa na response nitong si Kiko Barzaga patungkol po dito kay Auntie Claire Castro. Dito, alam nyo ba, no? Noong nakita ko ito, napasabi talaga ako kung ano yung kapraningan nitong presidente natin, ganun rin kapraning si Auntie Claire Castro. Sabi dito, Kiko Barzaga responds to a statement made by PCO Claire Castro o Presidential Communication Officer Claire Castro. Ang sinabi ni Claire Castro, halos hindi na natutulog ang ating Pangulo sa kakausap sa kanyang yumaong ama. Diba? Naniniwala rin siya. Auntie Claire, naniniwala ka rin sa amo mo, no? Na kausap niya ang kanyang ama. Ewan ko lang kung totoo yan, ito naman na yung response ni Kiko Barzaga sa statement ni Auntie Claire Castro. Mas malala na pala sa Jadik si Marcos. Kasi yung mga Jadik, no? Hindi naman yan, yung mga Jadik. Ano lang yan, praning lang yung mga Jadik. Init ang ulo, hindi mapakali. Pero ang ibig sabihin ni Kiko Barzaga dito, mas malala pa sa Jadik kasi siguro napansin siguro ni Auntie Claire Castro na hindi na natutulog si BBM tapos may kausap na walang tao. At hinala niya yung tatay niya, yumaong tatay ni si Ferdinand Marcos Sr. ang kausap. Ay, naku. Ang mako-comment ko sa iyo, Auntie Claire Castro, kung ikaw po'y naniniwala sa mga sinasabi ng isang bangag, mas bangag ka. Kung ang naniniwala ka sa sinasabi ng isang praning, mas praning ka. Di ba? Ika nga, sabi ng iba, kung ikaw po ay papatol ng baliw na tao, mas baliw ka sa kanya. Di ba? Auntie Claire, sabihin mo na lang kay Pangulong Bongbong Marcos na wag na siyang mag-ikot-ikot ng kung saan siya mag-ikot, mag-photo op. Kuno ay working president. Wala lang naman Kung makikita ko sa inyong RTVM na channel, ang nakalagay doon, inspection. Yun lang naman ang ginawa ni Bongbong Marcos. Inspection ng inspection. Sa ika nga, sabi ni BP Sara, bilang presidente siya, wala siyang instruction. Hindi naman siya ang nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho dyan, mga sekretaris niya. Wala siyang sarili niyang idea. Ika nga, wala siyang direction dito sa bansa natin. Diba, Auntie Claire? Ay, nako. Sa totoo lang, no? Itong, kung titingnan mo ang mga response nito ni Kiko Barzaga, parang hindi seryoso, no? Pero kung laliman mo talaga ang sinabi niya, mas malala pa pala sa Jadik si Marcos, may point siya. May point siya. Kasi, kung ikaw, presidente ka ng matino, tapos
sasabihin mo sa publiko, sa mamamayang Pilipino na hindi na natutulog kasi kausap niya ang kanyang yumaong ama. Di ba? Ikaw, matino ka pa bang tao kung ganyan ka na? Di ko alam kung kung seryoso ka dyan sa mga pinagsasabi mo o dito sa pinagsasabi ni BBM, no? Pero buti pa siya ay nakikinig pa siya sa mga patay. Pero sa taong bayan hindi siya nakikinig. Ewan ko na lang, ambot sa inyo. Wala na talagang mapapala ang taong bayan sa inyo. Kayo nang humusga dyan, taong bayan. Eto, si Zaldico, hindi raw kaya nilang kansilahin ang passport ni Zaldico. Bakit kaya? Ito, panoorin natin. Hindi tama ang Uy! Paano ba yun? Nandun naman sa ano? Hindi tama Takpan yung mukha natin. Ayan. Play natin. Play. ang pagkaunawa. Ito ang iginiit ng Department of Foreign Affairs patungkol kay Navotas District Representative Toby Tiangco nang questionin ng mambabatas ang DFA sa hindi agad pagkansela sa pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Correct. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila. Sa pahayag na inilabas ng DFA kagabi, sinabi ng DFA ito yung reason nila. Nasablay rin itong rason ng DFA. Congressman Toby Tiangco allegation that the Department of Foreign Affairs is lawyering for Congressman Zaldico by not canceling his passport reflects a misunderstanding of the legal standards governing passport cancellation. Yan ang sabi ng DFA. Dito sa statement ng DFA, hindi naman kumpleto. Dapat sana siguro DFA i-explain nyo. Hindi yung sasabihin mo lang na misunderstanding of the legal standards ang nangyari. Hindi nyo na parang sinabi nila ba ng DFA na hindi ninyo nauunawaan bakit hindi namin makansela ang passport ni Zaldico. Yun lang ang ni-reason out nila. You have to explain to the public bakit. Kasi DFA, kung hindi ninyo kaya na makansela ang passport ni Zaldico, no? Mahiya-hiya naman kayo sa taong bayan. Siya na nga ang itinuturo ng taong bayan na gusto nilang marinig ang kanyang side. Kasi, sino ba namang hindi magagalit? Taong bayan na hindi ka nagpapakita. What's the reason bakit ayaw mong magpakita? So, hindi mo maiiwasan na mag-isip ang taong bayan na siguro may kasalanan ito. Kaya, ayaw magpakita. Di ba? Tingnan nyo anong reason nila dito. Ang mga aligasyong ipinupukol ni Congressman Tiangco sa kanila ay patunay na hindi nito nauunawaan ang mga legal na pamantayan pagdating sa passport cancellation. Muling ipinaliwanag ng DFA na isa sa mga dahilan upang makansela ang bisa ng isang passport ay kung may utos ang korte at kung ang may-ari nito ay napatunayang nagkasala sa kasong kriminal o itinuturing na takas o fugitive sa batas. Bakit? Hindi pa ba kriminal yung ginawa niya? Dagdag pa ng DFA, ang prosesong ito ay may sinusunod na legal na pamantayan at hindi maaaring maimpluwensyahan ng anumang pansariling interes o politika. Ayon sa DFA, iginagalang nila ang due process at hindi maaaring baliwalain. Diyan na naman tayo sa due process na yan. Di ba? Diyan na naman tayo sa due process na yan.
o baguhin na lamang ang batas at gawing basta-basta ang pagkakansela ng mga pasaporte. Payo ng ahensya sa mambabatas, kung may tunay itong mga ebidensya, sa korte dapat nito idulog ang kanyang argumento sa halip na maglabas ng walang basihang paratang. Ang paggalang sa batas ayon sa ahensya ay hindi lang dapat sa salita, kundi laging sa prinsipyo ng paglilingkod sa publiko. Sa kasalukuyan, nasa ibang bansa pa rin si Zaldico sa kabila ng mga panawagang ang pinaka-explanation ng DFA, kasi raw wala parang utos ng korte, kaya hindi nila makansela ang passport ni Zaldico. Tapos, hindi pa raw napapatunayan na guilty si Zaldico, kaya hindi nila makansela ang passport. Yun ang reason nila. Kung yan po ay nakasaad sa batas, okay. Walang problema yan, no? Okay, sige, tama kayo na hindi pwede makansela kasi hindi pa siya fugitive raw. Yan ang argumento nila. Ang pinakatanong ko ngayon sa DFA at ang pinakatanong ko dito sa nila ni Remulla, bakit nung kay Tevez nakansela ninyo? Di ba? Bakit yung kay Tevez ay ang ginawa nyo, tinanggal nyo kaagad bilang congressman. Itong si Zaldico hindi nyo tinanggal kasi kusa siyang nag-resign. Diba? Doon pa lamang may hint na kayo bakit siya nag-resign. Diba? Pangalawa, bakit ikaw, si Zaldico, ibinalita niya ang kanyang rason na kaya raw siya hindi makauwi ng bansa kasi health condition, nagpapaopera. After how many months, siguro isang buwan, sabi niya ayaw na raw niyang umuwi. Diba? Naalala ko pa yun eh. Kasi, delikado ang buhay niya dito sa Pilipinas. Kaya ayaw niyang umuwi. Kung yan ang reason niya na delikado, sino ang gustong maggurgur sa kanya? Sabihin na natin yung taong bayan, okay, kay galit sa kanya. Sir Martin Romualdez, ginanon ba dito? Si Bongbong Marcos, ginanon ba? Matino pa naman ang tao eh. Siguro praning na rin eh. Praning na rin itong si Zaldico eh. Kasi ang tao, lumalabas yan, nagrarally yan, magsisigaw-sigaw lang yan. Reklamo. Pero kayo, may mga bodyguard pa rin naman kayo. Pwede ka naman mag-request ng safeguards mo dito sa Pilipinas. Di ba? O iniiwasan mo lang talaga ang batas. Yan ang hindi ko ang propaganda ng Administrasyong Marcos ay labanan itong korupsyon. Dapat managot ang dapat managot. Mahihiya naman kayo. Yan ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba, sa SONA. Si Remulla naman, wala akong sinasanto, wala akong bla bla bla. Ang daming daldal eh. Wala raw siyang kahit kilala niya kung labag sa batas, talagang wala siyang sasantuhin. Ang tanong, ito, ano to? Si Zaldico. Hindi man siya fugitive, hindi pa man siya guilty. Pero kung ano po ang request ng taong bayan, sana sundin nyo. Kasi ang konstitusyon po natin, nakasaad po, na bilang isang presidente, ialay nyo ang sarili nyo. Kung ano ang sasabihin ng taong bayan, susunod ka. Anong sinasabi ng taong bayan? Bring Zaldico home. Diba? Bilang presidente ng Pilipinas, kung matino ka, kung ikaw ay
kung talagang nakikinig ka sa taong bayan, Bongbong Marcos, inutusan mo na itong DFA. Sinabihan mo na ang korte na para mabilis na. Akala ko ba gusto natin na mabilis na masolusyonan? Hindi ba natin inakusahan? My point is, puntahin natin dito sa Pilipinas. At kung talagang malinis siya, paliwanag niya ang kanyang sarili. Hindi niya kaya yun? Di ba? Hindi niya kaya yun? Pero yung mga nagnakaw ng bigas, nagnakaw ng sardinas, di ba? Nabalitaan pa natin yun, no? Nag-trending pa nga yun sa social media. Nagnakaw ang bigas. Kulong ka agad. Nakulong ka agad. Kinulong ng walang sabi-sabi. Kasi, pobre. Walang pera. Pero ito, pinagbibintangan na nagnakaw ng billions of pesos, di umano ha? Lagyan natin ng di umano. Di pa naman siya guilty, nagnakaw raw ito, di umano. Ha? Kasi kahit sardinas, kahit bigas yung ninakaw, suspect pa rin yun. Pwedeng masuspect siya. Siya ito, pwedeng aligasyon muna. Dahil may pera, dahil mayaman, hirap makulong. Ganyan po ang batas ng Pilipinas. Ang batas na ding ng ang Pilipinas ay para lamang po sa mga mahihirap. Pero kung mayaman ka, ganyan ang mangyari sa'yo. Di ba kansila ang passport, nag-iikot pa sa buong bansa. Nag-world tour pa siya. Di ba? Hindi ka pa suspect, hindi ka pa fugitive, hindi ka pa... Aligasyon lang naman ng mga kung sino-sino nag-aligasyon saban sa'yo. Sagutin mo lang. Yun lang po. Isa na ko dyan, ha? Gusto namin magsalita ka. Para kung sa ganon, makita namin kung talagang ikaw ay malinis o hindi. Yun lang naman eh. Ganun lang kasimple, hindi mo kaya. Umuwi ito ng Pilipinas upang dumalo sa mga pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Evan Alvarez, UNT. Wala talaga. Kayo ng taong bayan, kayo ng humusga. Ako na po'y pagod na mag-react dito sa mga pasaway sa gobyerno. Okay? Heto naman, ang DBM may solusyon na raw sila dito sa flood control scandal. Heto yung solusyon nila, panoorin ninyo ha. We relaunched the Project DIME, or the Digital Information for Monitoring and Evaluation, starting with its flood control project component. Sa pamamagitan po ito, makikita na ating mga kababayan ang status ng lahat ng mga proyekto, infrastructure po muna ha, na nakalista sa General Appropriations Act. Bilang patunay na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon, muling inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM ang Project DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, tututukan rin ngayon ng Project DIME ang pagbabantay sa mga flood control project na nakalista sa General Appropriations Act. Sa pamamagitan ng plataforma ng Project DIME, makikita ang estado ng mga proyekto ng gobyerno gamit ang mga teknolohiya ng satellites, drones at geotagging. Ito po ay gagamitan ng mga satellite at mga drones para mag-Google Maps po ito at ma-geotag yung mga proyekto. Yan daw mga flood control projects para raw maiiwasan na raw yung ghost projects, yung substandards. Meron raw silang ipapalipad na mga drones para mag-Google Maps na ito. Sige. Pero bakit ngayon nyo lang yan ginawa? Di ba? Siyempre, ako sorry pero ito yung reaction ko. Useless na yan. Don Mar, bakit useless? Alam niyo ba kung bakit useless? Kahit hindi kayo gumagawa ng ganyan, ang mga politicians ngayon, takot na silang mangungurakot kasi po binabantayan na ng taong bayan. Kasi yan, kaya nga, sabi ko sa inyo ngayon, bakit ngayon lang? Dapat sana, ginawa nyo yan 2025.
Para maiiwasan, di ba? Ngayon na pumutok na ang issue dyan sa flood control because magmamayabang pa itong si Auntie Claire Castro na, tignan nyo, si Bongbong Marcos, pinaimbestigahan niya yung flood control na paano hindi siya paano hindi niya ipaimbestigahan yan, Auntie Claire Castro? Na ang nag-fact check na, ang bagyo na ang nag-fact check. Ang ulan na ang nag-fact check. Look at what happened. Anong sinabi niya? New normal na yan. Ang baha ay new normal. Utot mo ha, Claire Castro ha, sasabihin mo pang si Marcos pa ang nakagawa nitong paimbestigahan itong corruption. Alibay nyo pa ha, na kagagawa nyo yan. Pinirmahan nyo ang budget na yan. Hindi yan magkaganyan kung nagmamayabang pa yung amo mong 5,500 flood control raw yung mga flood control na nagawa. Yun pala, sasabihin niya, mahihaya naman kayo. Di ba? Tapos ngayon, ano nangyari? Lugi na ang taong bayan. Ninakawa na. Tapos, ito na raw yung solusyon. Tapos na nasusolusyonan na nga Kasi takot na silang mangungurakot. Siyempre, walang mangungurakot sa 2026. Kasi nakabantay na po ang taong bayan. Inis na po ang taong bayan. So, yung ginagawa mo, useless na yan. Kung meron man nakakatulong yan, wala, mga, nasa siguro 5 to 10% lang ang useless na nga Di ba? It's too late, ika nga. Too late. Phase by phase po natin ito gagawin, pero na-launch na po natin ang monitoring for flood control. Susunod po natin dyan ay yung mga paaralan, mga bridges at mga hospitals. Hindi ako tutol sa ganito nilang Pero tingnan lang natin kung mas mabuti kung meron kayong mga solusyon na ganyan. Pero sana ginawa nyo yan sa 2025. Pero because of the weak leadership ni Bongbong Marcos, hindi siya nakaisip ng ganyan. Hindi siya nakaisip, di ba? Weak Hayaan mo munang magkamali siya. Sa kanya matututunan kung anong gagawin. Ginawa pang practice ang kanyang pagka-presidente. In the first 3 years, ito yung nakakatawa. First, second, third year niyang pagiging Pangulo, nag-practice pa siya. Nag-practice pa siya sa pagiging Pangulo. Nag-rehearsal pa yun Dinaan ko lang yung sa biro pero parang ganun na nangyari. Kasi hindi kasi marunong practice pa yung first 3 years niya. Ngayon na medyo may alam na siya, ito na. Ganito pala, mag-inspect ako para sasabihin nila working president ako. Na ito ng DBM at Department of Science and Technology o DOST ay ginawa sa gitna ng anomalya sa flood control projects, kung saan kasalukuyan itong iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Hinimok ni Budget Secretary Pangandaman ang publiko na makipagtulungan sa pagmomonitor ng mga proyekto ng pamahalaan. Dinamay pa. Binigyan pa ng trabaho ang mga taong bayan. Dapat raw tayo mag-monitor rin dito sa flood control. Itrabaho nyo yan Since nandoon kayo sa lugar, pwede nyo po picturean yung actual. Di ba? Inutusan pa tayo. Taong bayan. Pwede, DBM, kayo na lang. Pagod na kami. Ninakawan na kami ng pera. Pagod na kami. Kayo nang magbantay. Trabaho nyo yan. Tapos, isend nyo doon sa website para ma-update po kami kung tama yung proyekto. Pwede rin po kayong mag-comment. Pwede nyong sabihin na, ay nako, mali po yung pagkakagawa dito. Bakit nakalagay dyan? Kompleto na. Yung pala, hindi pa pala kompleto. Bakit nakalagay dyan? 4-story. Pero bakit nung natapos siya, 3-story? Yun po yung maganda doon sa website na ito.
Ned Maribuhok, UNTV News and Rescue. Bahala ka dyan, Pangandaman. Ikaw nang bahala dyan. Huwag niyong bigyang trabaho ang mga tao. Eto. Pero kung si Curly Discaya humingi ng pansamantalang kalayaan, ayaw pagbigyan. Ang pinahid kasi namin na petition is petition for habeas corpus. Pero ang sabi ng korte, wrong remedy daw. It should be certiorari. Mali ang inihaing petisyon. Ito ang naging hatol ng Pasay City Regional Trial Court Branch 298 sa writ of habeas corpus na inihain ni Pacifico Curly Discaya. Kaugnay ito ng detensyon sa Senado ng naturang contractor matapos patawan ng contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, isa sa mga legal counsel ng mga Discaya, naninindigan sila na tama ang petisyon na kanilang inihain. Gayunman, nirerespeto nila kung ano ang desisyon ng korte at dapat anyang tumalima sila para sa kanilang kliyente. Ibinahagi naman ng abogado ang reaksyon ni Curly sa pagkakabasura ng kanilang petisyon. Binasura ang kanilang petisyon, di ba? Dito mo masasabi na itong gobyerno ni Marcos, halatang halata, ang target lang nila mga contractors. So kung sasabihin mo, meron pa bang mga corruption mangyari? Meron pa rin. Kasi ang mga hindi man magkukurap itong mga contractors kung hindi ito uutusan ng mga congressman o kung mga government officials. Di ba? So, ibig sabihin, hanggang ngayon, wala pang government officials ang wala pang napanagot dito sa flood control scandal. Wala. Puro lang contractors, district engineers. Na ito po sila ay hindi po ito mga politicians. Di ba? Siyempre, malungkot po. Gawa na naman ng sila naman ang matutuwa po kasi matagal na po siya doon. September 18 pa. Ang dahilan po kasi ng pagkakakontempt niya ay yung magkaibang explanation ng excuse letter ni Ma'am Sara saka dun sa further explanation niya. Ayon pa kay Attorney Samaniego, pinag-aaralan nila ang susunod nilang hakbang matapos na disclaimer lang ha, hindi ko kinakampihan ito mga Discaya. Ang sa akin lang, ang nakita ko, ang gobyernong Marcos, hindi po fair ang treatment nila. Siyempre, hindi maiiwasan na maiisip natin na kaalyado kasi si Zaldico kaya hanggang ngayon malaya pa rin si Discaya dapat nitong ating gigipitin natin ito kasi nabanggit yung pangalang Zaldico at Martin Romualdez. Baka parang ganun ba? Parang ganun ha? Ang naratibo. Di panigan ng korte ang kahilingan nilang kalayaan para kay Discaya. May option po kami, dalawa. It's either we file an appeal which is within 48 hours. Medyo gahuluho kami sa oras niyan. Or ang sabi ng korte, we should file a petition for certiorari kasi ang sabi niya sa decision is without prejudice to the filing of a petition for certiorari. Pinag-aaralan po namin mga abogado yan. So, malalaman po natin Sir Hazel sa susunod. So, to make the long story short, hindi po sila nabigyan ng samantalang kalayaan. Okay. Sana naman, si Zaldico na naman susunod. Pero wala na tayong pag-asa dyan. Wala na yan. Hindi na yan mapapanagot si Zaldico at si Martin Romualdez. Wala na yan. Heto. Tapusin natin itong vlog na ito. At sa pamamagitan po ng makinig tayo dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito, pasok. Sa inyo po pagsama sa aming pilgrimage dito sa Manaoag, Pangasinan para po magsimba sa Basilika. At masaya po namin na ibinabahagi sa inyo
na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. At isa po sa aming activities para sa mga 90 years celebration namin ay ang aming pong pagbisita dito sa Manaoag at pagsama sa misa kaninang umaga alas 6 po ng umaga. Yes, ma'am. Magandang umaga po, ma'am. Ang ganda niyo po in person. Ano po yung hiniling niyo sa Diyos kayo na sa pagsisimba ninyo tungkol sa about your personal life at saka sa country po dahil sa nangyayari years? So, dalawa lang po yung dasal ko kanina, ma'am. Personal po, para sa akin, wala. Humiling lang po ako na magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para malampasan niya yung kaso doon sa detention unit at sa ICC, at dinasal ko din po na sana siya ay mabigyan ng interim release o kundi man total freedom mula sa kaso. At yung dasal ko po para sa bayan is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Yun po yung dasal ko kanina umaga. Tungkol po sa nalalaman po natin na napakalaking nangyayari about sa control of corruption. Ano po yung masasabi niyo? Nakakalungkot po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin. Noong mayor pa po ako, una po ako naging mayor 2010. Panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. At bumalik po ako na una po ako naging public official is 2007. Panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, President Duterte, ngayon po President Marcos. Nalulungkot po ako dahil ang korupsyon, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yung mga Pilipino noong 2007. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung korupsyon. Dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaunlaran ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang korupsyon dito sa ating bayan na siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa korupsyon. Good morning, President. Vice President. Follow up lang po sa akin kanina yung interim release ni Tatay Digong. Kumusta na po? Ano po update? Nag-file po ng interim release yung defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country na tatanggap kay Pangulong Duterte. Lahat po ng kinakailangan para suportahan yung kanilang petition for interim release ay sinabit na po nila at nag-deny po yung interim release. Ngayon, ang hakbang naman ng defense team ay nag-file po sila ng appeal. Tapos, nagsubmit na po sila ng bago pang mga supporting documents na nagsasabi na wala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa
pagbibigay ng interim release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk, ibig sabihin magtatago. Pangalawa po ay magte-threaten o mag-intimidate ng mga witnesses. Hindi po galing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Nakita na po natin na merong mga investigasyon noon dito sa aming bayan. Nag-investiga si Commission on Human Rights, si Lila de Lima, nag-investiga ang Senate, yung pinatawag nila si Trillanes at ang kanyang mga testigo. Wala pong nanakot, walang nangyaring masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating Pangulong Duterte. In fact, sinasabi na lagi, pabayaan ng mga tao na magtanong, pabayaan na magbukas ng investigasyon. At ngayon, nag-cooperate siya sa International Criminal Court. At yung pangatlo po na risk factor ay yung posibleng pagpapatuloy ng paggawa ng krimen. So, wala po sa kanya lahat yun. So, yun po yung inuulit ng defense team sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga supporting documents. Good morning, VPAY, Panigiri of DWIC. Reaction niyo po muna, pilit na siya shift yung investigation dinadala sa flood control projects daw sa Davao. Plus, second, ano po ba yung mga sistema ipinatupad at pinapatupad ng pamunaan ng mga Duterte at puro walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra projects dun sa inyo? Una-una po ma'am, hindi na kami nagugulat na pilit na ininidikit yung flood control corruption kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Kasi sinasabi ko nga noon pa na unang-una, yung nangyayari ngayon, hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ninakaw na. Wala na yun. Ang usapin po ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget. At yung mangyayaring eleksyon sa 2028. So kung i-tagpi natin yun, yung ginagawa nilang pag-atake sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Negative reaction po ng mga tiga Davao, ang tanong niyo po, wala silang negative reaction. Opo. Wala silang pong negative reaction dahil sa Davao po, transparent po yung pag-i-implement ng projects. Yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos after 1 year, nagsa-state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod na plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi sila nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag sa mga tao kung ano po yung mga projects at ano po mga dahilan kung bakit sila na-i-implement at hindi sila na-i-implement. Good morning po, Madam Vice President. Sa latest Pulse Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos ay dissatisfied or critical of the government's anti-graft and corruption campaign. Nakalagay po ninyo, ano ang inyong view? Ano po ang inyong bakit? Dahil po kasi unang-una, mabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024,
nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong nangyayaring bike-up dahil pinag-uusapan na lang yun at pinag-hati-hatian. Pero wala siyang ginawa. Wala man lang siyang sinabi, wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi pa sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi, nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na ang nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo sa mga tao. At nakikita natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga corruption sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita mo yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala kang at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siyang ginawa. Yun po yung galit ng mga tao. At hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nun Hindi na siya makakatakbo bilang presidente. Maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, ibig sabihin, hindi ito politika. Ito yung panghihingi ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang Pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Bacani po ng Radyo Pangasinan. Ma'am, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Unang-una, sir, hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman nun Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila-sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, at sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI. Tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, in fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. At yun ang i-feed nila sa mga tao
at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na tao, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-contra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, merong lumabas na commission report. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Good morning po, Batsan Talo po ng Energy FM Dagupan. Napakita ko din ng kanina ombudsman, matanawan natin ay bago tayo ombudsman, pinag-uusapan ito kung sa atin, any comments po? Opo, sa usaping salian naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na ano ba yun, pwede nang kunin ang salian. Dati pa naman po pwede kunin ang salian eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng salian ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salian ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung salian ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng salian ko. So, hindi ko alam kung ano yung show nila, kung bakit kailangan pa nilang sabihin ngayon, pwede nang kunin ng salian. Tagal na po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko po kung bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede nang kunin ng salian. At sigurado ako meron na naman yung dahilan, may motibo. That's it, ma'am, for the questions. Yay! Salamat na kain na tayo. Maraming salamat na nagagawa ko sa inyo. At sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, unang-una ay congratulations sa inyo dahil hindi kayo natulog para lang mag-pilgrimage papunta dito sa Manawag, Pangasinan at para magsimba ng alas 6 na umaga. At pangalawa, huwag niyong kalimutan yung homily ni Father kanina. Anong sinabi ni Father? I-check ko lang kasi baka natulog na kayo sa misa. Hindi kayo natulog sa biyahe, natulog kayo sa misa. Oo. Anong sabi ni Father? Discipleship. At ano, what about discipleship? We can be a disciple even without any resources. Yan. So, huwag natin kalimutan yung message ng Diyos. Ang ano lang doon is, ang messenger lang si Father. Pero yun ay galing sa Biblia. At ang pangatlo ay, mag-ingat kayo pauwi. Huwag kayong dumiretso ng Baguio. Sabi ni Mayor, 1 hour and 30 minutes na lang daw galing dito ang Baguio. So, huwag kayong dumiretso doon. Bumalik kayo ng Mandaluyong. Kasi wala sa itinerary ninyo ngayong araw na ito ang Baguio. Ibang pilgrimage yun. Sa susunod na pilgrimage na yun. Masaya ako na nakasama mo kayong lahat ngayon. Ang kasama namin sa Central Office, sa Mandaluyong, mga kasamahan namin sa Satellite Office dito sa Pangasinan. At ang ating mga kaibigan dito sa Manawag, sa Dagupan. Nandito po si Mayor, nandito si Barangay Captain, nandito si Brian Lin, si Ma'am Cecil. At sa inyo po, mga kasamahan namin sa media. Maraming salamat po. Magandang umaga.